amount pa rin yung profit kaysa sa losses. So tonight, no, share ko sa inyo ano yung mga strategies ko, how I also grew my account, no. So last ano nga, 3 weeks ago, nag-start ako with $1,000 na challenge. So hanggang saan yung pwede ko mag-grow. And after 3 weeks, I was able to have $7,000, no? Okay. Pero sobrang high yung risk nun. Pero ginawa ko yun, nung withdraw ko na yung $1,000 kong kapital. So parang tinetesting ko hanggang saan kaya to aabutin. Okay? And so far, yun nga yung inabot niya. And ito nga yung share ko sa inyo tonight. But before that, prepare your notebooks and pen. So it's just gonna be a quick call how we utilize yung Manara. So ano ba yung Manara, guys? So sa mga bago and wala pang idea what is Manara all about. So this is our tool, okay? So si Manara is a scanner that analyze the harmonic patterns, no? So when I search sa Google nga yung harmonic patterns, ano ba yung win rate niya, no? Harmonic pattern. Ayan. Win rate. So tingnan natin, no? Ano ba yung win rate ng harmonic pattern? So nasa 70 to 80% yung win rate natin. So sa mga pumapasok, paki-mute na lang po, guys, no? So, ngayon, imbes na ikaw magtingin-tingin dyan, kasi may mga chart, ano yan, guys, no? Pag tinignan nyo sa images sa Google yan, may mga patterns yan like this, okay? So, imbes na ikaw tumingin yan sa sarili mo, at ikaw mag-drawing sa chart mo, nilelesen na ni Manara yung trabaho na yan. Siya na yung nagbibigay ng trade idea for us. Okay, kaya sobrang big help talaga nito, guys, no, yung Manara. So, I just want to share, no, paano ba i-access yung Manara natin para sa mga bago? All you gonna do, you just need to go to your back office, no? And then, pagkapunta sa back office nyo, punta lang kayo dito, guys, sa ating Forex, no? And then go to Manara, access Manara now, and then it will redirect you dito. Okay, so may makita kayo dyan, ganito yung tsura, okay? So what you can see is my chart, monitor, notification. So sa notification tayo pumunta. And then ito, pwede nyo sundan yung aking setting. Ang setting ko is butterfly, crab, and garpy. So yan yung matataas yung mga win rate natin. So for the time frame naman, if you're someone kagaya ko, scalper, mainipin, no? So mabilis ang in and out sa market. So look at those time frame with 5 minutes and 15 minutes. But if you're someone na gusto mo chill naman, day trader ka naman, so pwede kang pumunta sa 1 hour or 4 hour time frame. Or ikaw naman ay swing trade, okay? Yung mga 2 to 3 days, no? Talagang patient. So, tumingin ka sa higher time frame. But for me, ito yung mga chine-checkan kong time frame. Okay? So, question, lahat ba ng mga trade signals sinusundan ko? Hindi po, no? So, mamaya, si-share ko sa inyo ano ba yung mga confluences ko bago ako pumasok sa trade ideas galing kay Manara FX. Okay? Okay, so ngayon, na-share ko na sa inyo ano yung setting ko, guys. And by the way, pwede nyo pala i-connect tong Manara dito sa Telegram nyo. So just click this button. It will redirect you to this. Okay, so kailangan mo lang i-open yung Telegram mo. Okay, once you open your Telegram, makikita mo, guys, ganito yung tsura niyan. Okay, meron kayo makikita, yan, naka-notify na sa akin yan. Tapos ang gagawin nyo lang dyan, guys, no, type nyo lang yung alert, no. Ito lang i-type nyo para maka-receive kayo ng signal. Alert. Paano ba to? Okay. So, ayaw nung aking symbol, no? Mukhang ayaw ko pagbigyan, no? Hindi ko makita yung parang slash. Pero yung parang slash sa alert, tapos lagyan nyo lang ng ganun. Alert. Para magbigay ng, para automatic nakakonect na yung Telegram nyo sa ating Manara FX. So, clear ba, guys, no? So, yan yung ita-type nyo, automatic na yan. Para hindi kayo forever naka nakatutok, no, sa ating Manara sa ating computer. So, pwede niyo i-connect sa phone niyo. Okay? Sir, So, may yun lang tanong po. naman. Sir, Sige may po, tanong po. mamaya yes po, ano po 'yun? Pwede Sige po po. akong Continue po. pwede po Continue akong po. pwede po akong answer ng questions later on. Okay, Okay po, i-ano mamaya niyo na lang, lang po. isulat niyo lang, guys, no. Later on ano natin 'yan, i-address natin yung mga questions niyo. So, 'yan lang, ganyan lang pag-setup sa Telegram para lagi kayong notified. And then after niyan, guys, no, yung settings ko nga, at na-share ko na sa inyo, crab, garlic, and butterfly. So, on choosing your trades naman, guys, no, ano ba yung pinaka-general rule?
when it comes to Manara. So, first of all, yung risk-reward ratio. Yan yung una kong tinitignan. Dapat it should be 3 and higher. Okay, 3 or higher. Saan nyo makikita yung risk-reward ratio? Dito yan makikita. Okay? So, ano ba ang ibig sabihin ng risk-reward? Ayan, so pamute na lang guys, no? Okay? So, ang ibig sabihin ng risk-reward ratio is, for example, if... Sige po, ayan, mukhang may chismis pa tayo maririnig. De char lang, okay? So, ganito po yung tsura ng risk-reward ratio. For example, if you're gonna open a trade, no? 3, okay? So, ibig sabihin yun, pwede kayo mag-gain ng $3, pero ang rinirisk mo lang is $1. Okay? Yung loss na pwede mo matalo is $1. So, ibig sabihin, mas mataas yung profit kaysa dun sa loss mo. Okay? Kasi kung maganda yung risk-reward ratio mo, guys, no? Kahit sabihin natin sa 8 trades na tinake mo this week, 50-50 doon. 50-50 lang yung win rate mo, no? 50% win, tas 50% loss. Ibig sabihin, 4 yung panalo, 4 yung talo. Ngayon, kada trade mo, halimbawa kung ang tine-trade mo is 1%, no, ng account mo, yung rin-risk mo per trade, o para mabigyan lang kayo idea, per trade, okay, 1% lang yung in-risk mo per trade, tapos 4 yung talo mo, okay? So, 4 loss. So, ilan yung percent ng account na talo sa'yo? 4%. Pero what if yung panalo mo, 4 wins, no? Pero yung dahil may risk-reward ratio ka, kada panalo mo, nakukuha mo naman 2 to 3%. Pero sabihin natin 3%, no? Per trade. Per trade, no? Kung times mo yun sa 4, edi meron kang 12%. Minus mo yung 4%, total pa rin sa isang linggo, yung profitability mo or yung growth ng account mo is ano pa rin, 8%. Kasi minus lang natin. Okay? 12 minus 4. That would be 8. So, ibig sabihin, profit ka pa rin. Okay? Kasi yung iba, kaya po nasusunugan, no? Siguro dahil over leverage, number 1, yan yung pinaka, kasalanan nila. Ayaw lang nila i-admit, no? Na sobrang laki yung lot size. Gusto yung $100, maging $1,000 in 1 week. Okay? So, nasa inyo yan, guys. Possible yun, pero sobrang taas nung risk nun. Okay? So, at the end of the day, ikaw pa rin naglagay ng lot size mo. Kaya, lagi naman natin re-remind na dapat pag nagtitrade ka, risk yung 1% lang ng account mo. Okay? So, later on, share ko din ano ba yung tamang lot size. Depende sa account size mo. Okay? So, clear ba tayo dito? Type 1, kung clear, guys, no? Umabot na tayo ng 98 ating Zoom, no? So, type 1 naman dyan, clear ba atong risk-reward ratio? Yan, okay. So, that we can proceed. So, next naman, ito, calculating your risk to reward, no? So, tandaan nyo lang, pag 0.01 lot size ginamit nyo, okay, ang katumbas yan is 10 cents per pip. And then, ang 0.1, ang katumbas yan is $1 per pip. And ang 1 lot size is $10 per pip. Okay, so kaya kung $100 yung account mo, tapos nag 0.1 lot size ka, okay, 100 pips lang yan, sunog na yung account mo. Okay? Lalo na kung nag 1 lot size ka, 10 pips lang yan, sunog na yung account mo kasi $10 times 10, that would be $100. So ibagay nyo, ano ba yung dapat na lot size, no? So pag $100 lang, small account ka lang, dapat stick ka lang sa 0.01. Okay? So ulitin ko ha, $100, ang suggested na lot size set is 0.01. Ngayon, kung $1,000 ka na, pwede ka na mag 0.1. O kaya kung may $10,000 ka na trading account, o dyan ka na pwede mag 1 lot size. Okay? So, nagigets ba? May sulat ko lang katumbas yan, ha? Okay, sa 0.1, ang katumbas yan, guys, is, ba't ayaw na to? Okay, katumbas yan is $1, and then ang 1 lot size katumbas yan is $10 per pip. Okay? So, gets ba, guys? Kaya, yung mga laging nasusunugan dyan, nako, dyan na lang kayo siguro matututo sa pagkasunog nyo, no? Kung lagi kayong wala kayong plan, or of course, yung lot size, hindi mo rin alam, no? Hula-hula ka lang ng lot size. Sige, 10. Gusto ko yung 1 lot para mabilis. 5 pips. $50 agad. Pero what if nag-drawdown yan? Diba? $50 din yung sunog mo dyan. Okay? Sira ang psychology mo. So, very important to
to calculate your risk to reward. Okay? So, next tayo guys, no? So, I'm just gonna fast forward do sa, ano, sa, tawag to, ah, calculating yung ating pips. So, by the way, pag-calculate ng pips, very simple lang naman guys, no? Pagpunta ka ng Manara, meron tayong tinatawag na tool, ruler, kung tawagin. So, I'm just gonna click random trade, no? Random naman. So, makikita nyo dito, meron siyang entry, di ba? Himay-himayin natin ano ba meron sa Manara. So, meron siyang entry, no? Entry, stop loss, and target 1 and target 2. Di ba? Sayang tong trade na to, tinamaan yung SL. Pero tumama hanggang TP2, no? Pero ganito kumpitin yung ating pips, no? So, ganito lang kasimple, guys. So, from ito, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itong ruler na nakikita nyo icon, pwede nyo yan pindutin at i-drag nyo lang. Tapos malalaman nyo na ilang pips siya. Okay? So, dito, mga 266 pips. Okay? O, 206 pips po ito. Okay? From here sa 2308 to 2310, halos 200 pips po yan. Okay? So, tanggalin nyo lang yung ating, tawag dito. Ayan, 204. Ayan, 204. 204 pips. So, tanggalin nyo lang, disregard nyo lang po yung pang-apat na digit. Okay? So, 204 po yan. And then, pag dito naman, 331 pips. Okay? So, ganun po basahin ang ating pips. Okay? So, yung pips, yan yung movement ng price, no? Diyan tayo kumikita. And yung SL naman, makikita nyo, sobrang tight, kaya nag-hit yung SL, no? So, kasi ang SL nila, 75 pips, no? Okay? So, sobrang lang, tight. Okay. So, ngayon, tingnan natin to sa trade to. Kung tinake nyo tong trade na to, okay, tingnan import nga reward ratio, no? Kung pag nanalo kayo dito, for example, ang $100 account nyo, sabihin natin, nag-lot size ka ng 0.3 computin, no, guys? So, $1,000. Okay, katumbas ng 0.1 lot size, di ba yan yung gagamitin natin? Ang katumbas niyan is $1 per pip. So ngayon, kung tinake nyo tong trade na to, tapos na-hit yung stop loss nyo, ang talo nyo dyan is $73. Kasi 73 pips siya eh. So 73 pips, 73 pips. Okay, multiply nyo lang sa $1. So yun yung loss nyo dyan, $73. Ngayon, kung tumama naman yung TP1 mo, okay, halos 200 pips siya. Okay, so punta ulit lang tayo sa ruler guys, no? Ruler. Ilan to? Okay, so ayan. So 200, sabihin natin 202 pips, no? So kung kukumpitin nyo naman yan, ito naman yung ating panalo dyan. So hulaan nyo nga, sige nga, anong sagot dyan guys? Magkano yung win natin dyan? Kung 202 pips siya. Tapos naka 0.1 lot size ka. Anong sagot? Okay. Yon, yan, ako nakuha, di ba? Sobrang simple lang, guys, no? So, $202 naman. May kita nyo, no? Mas lamang kita nyo, 75, pwede siya matalo ng $75, $73, pero yung gain naman, pag tinamaan kahit yung TP1 lang, is $202. So, if ilalagay naman natin sa 0.01 lot size, pwede ka matalo ng $7.5, pero ang pwede mo panalo na, pwede mong gain profit is $20. Gets ba? So, kita nyo, mas lamang pa rin yung gain, no? So, risk reward. Yun nga, dito sa example na to, sobrang tight kasi ng SL, kaya natalo nag-SL hit. Pero kung naghintay ka ng retest, kita nyo to guys, no? Umangat siya. Okay, umangat, tapos dito ka nag-touch sa retest, no? Pagkaangat, inabangan mo, tapos bumaba. O yan, mataas yan. Magandang ano yan. Pasok din, entry din. Okay, so gets ba? Okay, parami tayo ng parami learning ba? So mamaya share ko sa inyo naman yung confluence ko paano naman tayo pumapasok sa trade. Pero at least maintindihan nyo lang what is yung pag-compute ng pips. Okay, so let's proceed, no? So ito yung general rule sa Manara. So
how to place trades with Manara? We trade based on the trend. So sabi nga dito, when Manara calls out a buy in the buy zone, take the trade. And when Manara calls out a sell in the sell zone, take the trade. And when Manara calls out a buy in the sell zone, don't take the trade. And when Manara calls out a sell in the buy zone, don't take the trade. Okay, so paano ba to? Ano ba ibig sabihin nitong rule na to? Simple lang, trend is your friend. So dito papasok, kahit aralin niyo lang kahit basics ng market structure. Ano ba yung market structure? So very simple lang guys, no? Dalawa lang pwedeng puntahan ng price. Either umangat siya, tumaas yung price, or bumaba. And once na umaangat siya, may tinatawag tayong bullish. Narinig niyo na ba yung bullish? Yan, okay. And yung isa naman tinatawag na bearish. Ano ba pagkaiba niyan? So, very simple, pag bullish yung market, ibig sabihin we are on the uptrend. Tumataas yung price niya. Okay? And then pag sinabi naman bearish, we are in what we call the downtrend. Okay? So maganda, sulat mo sa notebook mo kung bago ka kasi maririnig yan for sure. Bullish and bearish, uptrend and downtrend. So, ang tawag dyan is market structure. So, to learn more about yung market structure, you can go to ECA. Guys, no, binayaran yung ECA, punta kayo doon, and then go to Forex, and then nasa advanced siya. And then, I think number 7 na video siya. Okay? So, very important na mapanood mo muna yun bago mo gamitin si Manara. Kasi doon sa ECA, guys, mas elaborate paano explain yung market structure. But I will give you a quick definition of an uptrend, no? So what we are looking for? So paano ba natin masasabi kapag uptrend? So very simple, sabi dito you must find 2 or more higher low. So in this example, makikita nyo guys, no? What it forms is, kita nyo, mula dito sa baba, nag-form siya ng higher high, higher low, higher high, higher low. So sabi dito 2 or more, nag-create pa siya ng more higher highs, no? And higher lows. O dito, higher high, higher lows. Higher high, o diba? Higher low. So what expecting mo dito sa ganitong situation? Aangat. We are on the, what we call the uptrend. So when we say naman sa downtrend naman guys, ganito na may tsura nun, no? What you're gonna do is you must look for 2 or more lower highs. So ano ba yung mga lower highs na yan? So ganito naman example niyan guys, no? So, mula dito sa point na to, sa drawing ng trend line, no? So, as you can see, what it does is, na-create siya ng lower, low, lower, high, lower, low, lower, high. Halos same lang, pero na-respect pa rin yung trend line, pero nag-form ulit siya ng lower, low. Lower, high, lower, low, lower, high. O, diba? So, expect mo dyan? Bababa naman siya. Okay, so pag hindi mo makita yung trend, huwag ka mag-place ng trade with Manara. If you cannot find a trend, do not place a trade. Remember, the trend is your friend. Okay? Again, trend is your friend. Okay, so syempre wag ka wag ka matapang na mag-opposite. So dapat sumabay ka lang kung saan ba yung direction ng market. Okay? So ngayon guys, no, makikita nyo naman sa Manara, meron siya mga entry, stop loss, and target 1. So, paano mo naman, application naman yan, guys? Paano naman yan ilalagay sa MT5 mo? Very simple. Kopyahin mo lang yung nasa gilid na numbers. In this example, Euro, Canadian dollar. Okay, so meron siyang entry na 1.4763. Okay? 1.4763. And then, halimbawa kung ganyan yung price natin, okay? So, what expecting na nasa baba pa siya, kung magpapasok sa trade na yan, tapos ganyan yung candlestick, what are we looking for is what we call sell limit. So, i-place mo yan, palitan mo yung market execution, lagay mo sell limit, and then you place the entry na 1.4763 sa MT5 mo, and then yung stop loss mo, kopyahin mo lang 1.4774, okay, and then yung take profit mo, 1.4746. Ilagay mo lang sa MT5 mo. So, kung gusto mo mag-hold ng trade, guys, ganito yung technique ko, no? Pag yung price, no, umabot na doon sa TP1, nag-hit na ng TP1. Kasi kadalasan pag nag-hit ng TP1, nagre-retrace na ng onte eh. Ito yung napapansin ko sa chart, no?
So pag baba, hit. Tapos ang gagawin niyan, hindi yan dire-diretso sa hanggang TP2 ba, aangat ulit yan. Ngayon, para safe ka na, ilagay mo na yung SL mo, i-adjust mo na yung SL mo, pwede nyo i-modify yan, and then ipalitan mo yung entry. Ibig sabihin, ilalagay mo yung SL mo dito. Para kung sakaling nag-hit lang pala ng TP1 tapos nag-reversal, wala kang talo. O tawag doon, set SL to BE. Okay? Set SL to BE. Okay? So, ganun yung explanation ng pag nakita niyo yon sa mga signal channels din natin. Setting your SL to BE. Para safe, wala kang sunog, no? Clear ba, guys? Clear ba? Okay, so, ganyan lang siya kasimple. So next naman, for more accurate price, you can copy the number that is highlighted. So for example, dito sa gilid yung color green, pwede mo yan copy mismo for kung gusto mong accurate yung price na entry na gusto mo. Okay? So after nan, ito na, papasok naman ang additional indicator natin. So ngayon, alam na natin that we must trade sa Manara with the trend. Okay, ang maganda kay Manara, meron din siyang entry, kokopin mo lang. Ito pa malupit, kung gusto mo pa maka-sniper entry, this is a free indicator, yung RSI, no guys. So ito yung ginagamit ko, it identifies if it's oversold or overbought. So dalawang number lang importante dito kay RSI, yung 70 tsaka si 30. Okay, yan lang yung setting ko dyan, 70, 30. Ayan, 70 tsaka si 30. Okay, so pag yung line na yan umabot sa, halimbawa, nag-touch sa 70. Okay? So, mangyayari dyan, ibig sabihin, overbought na siya. So, there's a chance after matap dito sa area na to, bababa yung price. Bababa to. Okay? So, ganun naman sa kabila. Kapag nag-touch naman to, lumagpas sa 30, abangan nyo lang, malaki yung chance na aakit naman siya. So, this is in the M1, okay? So, ito, scalping lang to guys, no? So, nasa time frame tayo ng M1. Okay, so ako, meron pa ako isa pang indication dyan. Pag yan, nag-15. Yan, 15 dito. Nag-umabot ng 15 sa RSI. 15, tapos nag-umabot dito ng 85. Yan, so yan, super strong, super strong sell at super strong buy. Pero doon sa area na yan, sa 70 tsaka 30, dyan pala nagre-react na yan. Nagre-react na yung price dyan. Okay? So, tapos sinabayan mo pa ng Manara, nakakita ka pa ng confluence kay Manara, yun na yun. Alam mo na guys, no? Pag pinagsama mo yan, papaldo ka talaga sa trades mo. But again, handle your risk, no? Hindi ibig sabihin na mataas yung chance na mag-reverse yung price, no? Or nasa 70 na siya, no? Mataas yung chance na baba. Hindi agad-agad bumaba yan. Kaya handle your lot sizes well. Kasi baka mamaya, bago bumaba, di ba? Umakyat pa na sobrang todo, tas nasunog ka muna. Ubus na yung account mo bago bumaba, di ba? Sayang naman. Okay? So, ano yung setting? So, pwede mo ito screenshot. Ayan yung ating period of 14. Tapos, ang levels natin is 30 and 70. Okay, so everything clear ba guys? Clear ba? Clear ba? Clear ba? Type 1 naman dyan kung clear. Clear ba? Natututo ba? So, natututo ba? Para mas ma-feel ko kung talaga napapakinggan nyo guys, no? So, ito another thing guys, no? Ito pang isang pang maganda dito, kung may budget ka sa TradingView, mag-premium ka kasi ito ginagamit ko yung alert, no? Si alert, halimbawa yan, nag-pros ako meron ako mga indication nga ngayon na itong ginagamit ko din, no? So, hindi ako nakabantay all the time. So, may mga nilalagay ako marks sa chart, no? Pag umabot sa ganyang level, okay, doon ako tumitingin sa phone ko. Yung alerts yun yung favorite ko, tsaka itong replay, yung backtesting. Para tignan nyo din yung strategy kung okay ba, gumagana ba. Baka mamaya, Coach Gio, hocus-pocus ka, nahuhulalisis ka lang. Maganda kung may budget ka, ayan, mag-backtest ka para alam mo yung strategy kung gumagana ba. So, picture yan ni TradingView, no? So, mura lang naman yung niyan, yung monthly niyan. Ako kasi naka-annual ako, parang $100 lang a year. A year na yon, isang taon na yon, 5,000 in 1 year. So, tapos diyan, nakakapag-practice ako. Tapos tinitignan ko, effective kaya strategy nito ni Manara, yung mga harmonic pattern. So,
Kaya doon ako nagkakaroon ng confidence na kahit nag-drawdown ako, hindi agad-agad ako nag-a-out. Kasi meron akong confidence dahil nagba-backtesting ako. Okay? So, clear ba guys? Okay, so yan, ikat ko lang, no? Ikat ko lang. So, yun lang naman yung akin. And actually, dito sa TradingView, meron din mga RSI dyan. So, pagpunta kayo sa 5 minutes, so 1 minute yan, makikita nyo may mga RSI. So, for example, yan, nakita nyo yung, kaya nagtumunog yung alert ko, ayan, nakita nyo, umakyat siya, ayan, no? 75 na yung RSI sa gold. So, ayun sabihin niya, nakamonitor ako dyan. Pero hindi agad-agad ako papasok dyan. Okay? So, pero yun, nag-observe ako dyan. And kita nyo guys, itong example na to sa RSI din. Umabot dito sa 80%. Tapos kita nyo, pag touch dito sa 80, bumagsak. Diba? Tapos saan siya umangat? Saan siya umangat? Kita nyo ba guys, saan siya umangat? Ayun, nag-touch dito. Sa 25. Diba? Umangat. O yan, nag-scalp ka ulit dyan. Diba? Kung hayok ka. Okay. So, ganun na yung ano niyan. Tapos syempre, titignan ko muna kung ano ba yung magandang entry kay Manara. Kasi harmonic pattern plus RSI yan, di ba? Yan yung magandang combination. Pero ngayon si Gold, ayan, umaangat na umaangat. So, tignan natin mamaya kung ano pa siya. Aangat pa na aangat. Tapos syempre, tignan niya na rin yung Manara. Baka tignan natin, baka meron siyang bagong nakitang pattern, no? Pero nakita niyo, nakabay talaga si Manara eh. Nakabay. No? So, talagang lagpas TP2 na yung ano niya, sinet niyang setting. No? So, tignan natin. So, meron ba siya? Ayun no, 'di ba? Sayang talaga 'to, ano lang, stiff lang talaga yung entry. Ayan, pero kita niyo lagpas target 2 talaga siya. Kung nakaabang ka ng retest. And then again, guys, no, I just want to promote din pala si Manara FX. Ay, sorry, punta kayo dito, guys. So, kung hindi ka pa naka-join, kay Ralph ako natuto talaga. Si Ralph Dangqua, the educator of Manara. So kung di mo pa kilala siya, baka di ka pa nanonood ng ECA or di ka pa pasok dun sa ano niya, sa channel niya. So to go to his channel, go to Forex and Manara, pinutin niyo lang to with training with Ralph Dangqua, and then press this Telegram link. So open Telegram niyo lang guys, and ba't ayaw nito, no? So search ko na lang guys, baka nandito na. Yan, si Forex and Manara, yon. Si Forex and Manara, magaganda rin yung mga bato na signals dito eh, kasi based on Manara FX siya. Tapos, ang maganda dyan, ayan no, sasabihin niya, ano yung risk-reward ratio, tapos, yung PRZ. So, dito naman, kung di ka pa gamay na gamay on your own, ang tawag ito, nag-own analysis ka ng Manara, o di ka pa confident doon, pwede ka muna mangopya dito. Tapos, ginagamit niya is yung Manara scanner natin. O, di ba? Ang galing. Okay, tapos meron din siya mga live session. Check nyo lang sa ECA schedule. Meron dun masterclass. Makikita nyo dun yung mga live session natin with our professional traders. So maximize natin guys, no? Kasama yan sa binayaran natin, sobrang value yung binibigay ng economy sa atin. So more than talaga. Tapos ngayon, may promo pa. $99 na lang, di ba? So sa mga friends nyo na interested about it. So syempre, sharing is caring. Okay, so to access yung ano pala yung ECA sa Forex, tapos punta lang kayo sa ECA and then go to Learning Club. So you can see here yung mga courses natin from beginner to advanced. But ipakita ko lang sa inyo guys yung mga live session din natin kasi baka mamaya hindi kayo aware no na hindi nyo alam na mayroon pala mga live trading session. Ano ba schedule niyan coach no? Hindi mo alam. Sayang. 'Di ba? Binayaran mo pa naman. Ba't ayaw gumana nito? Okay, so, wait lang. Ayun. Okay, so punta tayo dito sa masterclass. Yan. Masterclass. So, for today, ano ba makikita natin? So, Thursday ngayon, we have kay Abdallah, and also kay Ralph. Kay Ralph, mamaya 9 p.m. I think page time ata to guys. Mag-a-announce naman siya sa Telegram. And then kay Abdallah, tuwing, ayan, sorry, Thailand time pala to guys. Ang galing no? Kasi automatic pala to nag-a-adjust. So 9:30 p.m. to sa Philippines mamaya. Kay Abdallah. Tapos yung kay Ralph Dancua naman, it's gonna be 10 p.m. on Philippine time. So to see the link, you just need to view here and then pindot. Ayan. Meron din siya ditong live broadcast sa ating ECA. So, tignan nyo lang dito guys yung mga schedule ng mga live trading sessions natin. Okay?
So, everything's clear ba guys? Marami bang tututunan tonight? Okay. Type 1 naman dyan kung marami tutunan. Okay? Okay. So, ngayon, I will give a time, no? Sa mga gusto magtanong. Okay? I will entertain some questions dyan. Kasi kanina may nagtatanong eh. Hello po, ako po yung nagtatanong, Yon, sir. sige po. Sir, Yes. ask ko lang po, di ba po dun sa Manara FX natin, naglalagay po tayo na settings, Yes. yung kung sakali po yung nilagay po ba natin na settings dun, ayun pa rin po ba magre-reflect dun sa Telegram? Hindi na po masasama yung ibang Yes. pattern. Oh, kopya po. Then, Yes po. ask ko lang po, isa pa Ah, po, okay lang po. sige, sige. Yung sa may VT markets po, di ba po may 1:500 po doon na ratio? Ano po kaya yun? Mhm. Okay. So, iba-iba tayong broker, no? So, yung leverage po Po. yun, no? Ah, Leverage po yung 1:500. So, kung malit yung account nyo, ibig sabihin, kasi may mga certain, pag malit yung leverage mo, halimbawa, $100, hindi ka pwede mag-lot size 0.2. Okay, pero I think sa 500 na ganyang leverage pwede. Kaya lang risky siya. Okay, so I okay suggest po. nga mas mababa yung leverage para pa-discipline ka, mababang lot size lang din. Itugma mo yung lot size mo sa account size mo. Okay? Oh, okay po, Kasi, salamat po. yes. Tapos yung question mo, if nagre-reflect ba sa Telegram kung ano yung sinet mo, yes po, no? Okay, so kung ano yung setting mo, butterfly, Gartley, crab, kung ano yung nakikita mo doon sa notification mo, yun din yung makikita mo sa notification sa Telegram mo. Kumbaga po So, hindi na naka-mirror siya siya. magdadala ng ibang pattern. Yes po. Okay po. Depende na lang kung adjust mo yung setting mo. Okay, Yan. thank you So, po. next question dito naman kay Sir, ayan, kay Coach Al dyan, no? Sa paghanap ng pwedeng i-trade, yung complete po ba, Coach, sa Monitor or Manara, yung titignan, or yung complete? So, for me, doon ako sa complete, no? Pero pwede mo experimentan yung incomplete. Kasi doon sa complete, makikita nyo guys, no? Meron na siya yung complete na, meron na siyang na kompleto na pattern. So, for example, pag pumunta tayo sa ibang mga patterns like, tingnan natin tong Euro USD. Ay, kasi dalawa lang sinet kong settings. Sorry guys na. Dalawa. Hindi kasi ako maraming mag-trade, no. Naka-focus na ako Bitcoin tsaka gold. Yan lang talaga yung trade ko eh. And bihira ako sa ibang pairs. Itong Euro USD, bihira lang din. Nalagay ko lang din. So makikita nyo, no. May mga times talaga na natatalo din to. Kita nyo to. Isa din to. Nag-SL hit. Okay? Nag-SL hit. Pero napaaga kasi yung buy niya. Pero kasi makikita talaga din sa Euro USD, kung makikita nyo, kaya din nag-SL hit. Pag tinignan mo sa higher time frame, ano nakikita natin? So, pwede ka tumingin sa higher time frame para makita mo clearly saan ba papunta yung market, no? So, 1 hour, 4 hours, tingnan natin. So, mabagal lang. Pero tingnan natin dito, guys, sa Euro USD. Mabagal no? Euro USD. So, tingnan natin sa 1 hour. Ayan, no, diba? So, ginawa niya, nagpapabay siya. Pero dito makikita nyo, nag-formulate na siya ng structure. Ayun, no? Kita nyo. Pag nilalawin nyo sa trend line din, di ba? So, kaya din na mataas din yung chance na nag-SL hit. Tsaka, yun nga, bago kayo mag-entry, tingnan nyo RSI, guys. Kung nandun na ba siya sa oversold, overbought, do sa 70, tsaka 30. Bago kayo magpasok ng trade. But for me, doon ako mostly sa complete pattern na, guys, no? Okay, pero pag gusto mo naman, parehas yung settings mo na, kasi tinatanong nila, ano ba tong C point tsaka D point? Yung C point, yan yung incomplete pa. Pag chinek ko yung C point na yan, makikita natin guys, yung wala pa ang pattern na bibuild. Yung palapit pa doon sa pattern. So, tignan nyo to. Okay, pinindot ko yung C point lang. Kasi yung iba nagtatanong, ano ba yung C point tsaka D point? Makikita nyo naman C. So, for example, dito sa Euro USD pattern, no? Makikita nyo guys, no, na yung C, bago makumpleto siya, nandito yung D. So, ibig sabihin, in-expect niya na aangat pa to para bago makumpleto yung pattern. Yung iba, sinusundan yan, depende, pwede mo siyang laruin sa demo account, di ba? Why not? Ito pa, another example, kay Gold. Ano yung, bago siya makomplete yung trade idea niya, ayan, D. Ayun na pala, malapit na na-hit na yung D. Okay? Pero kanina, hindi pa siya na-hit. Okay?
So, ganun siya. So, ito siguro maganda trade to. Yan, itong nakita natin. Pero bago ako mag-trade, titingnan ko muna yung RSI. Baka mag-work tong trade na to. Ayan. So, pwede nyo screenshot para may idea kayo guys. No? Pwede nyo testing sa demo account. Okay? But for me, ito, pwede ko itong i-trade dahil nakompleto niya na din yung pattern. Natap niya na yung D. Tapos, tingnan nyo natin mamaya kung bababa ito. Okay? So, next question. Okay? Saan na nating mga questions natin guys, no? So pag nag-appear yung Coach Gio, paano po pag di nag-a-appear yung mga candle ni Manara? Okay. So guys, kung hindi po ma-access yung Manara, just go to your back office or try nyo sa incognito and then access doon nyo po gawin. Punta lang kayo dito sa back office Forex and then Manara, access Manara and try it in incognito. Minsan may ganun na ano ko rin yan, na tawag ito, nararanasan ko rin yan. Pero ganun lang yung workaround ko guys. So next question. Calendar nyo blank? So try nyo i-chat yung customer service po, no? Kung yung calendar nyo doon sa live trading session is blank. Okay? So, yung question po, okay Coach Christian po, no? Pwede nyo lang i-chat yung sponsor nyo para ma-accept kay Obits, no? Or kaya i-chat nyo lang po ako after ng call para i-accept ko kayo. And, ayan. Yes po, yung masterclass, I guess po ano po 'yon, nag-automatic depende sa time zone nyo. Kasi napansin ko 'yon nasa Pilipinas ako, yung kay Abdala, every 9:30 po 'yun. Pero ngayon do sa masterclass naka 8:30. So automatic siya nag-a-adjust. So again, promote ko again, kita-kits tayo 9:30 Philippines kay Abdala. So he will scalp yung ating US 30. Okay? So sa mga gusto matuto mag-scalping, don't miss this out. Okay, so yun lang guys, no? And have a good night guys and have a great day sa iba, no? So this is Gio Victorino and see you ulit next week, no? Sa ating Manara training. All right, bye-bye.